who accept my commandments and obey them are the ones who love me. And because they love me, my Father will love them, and I will love them and reveal myself to each of them. Judas, not Judas Iscariot, but the other disciple with that name, said to him, Lord, why are you going to reveal yourself only to us and not to the world at large? Jesus replied, all who love me will do what I say. My Father will love them, and will come and make our home with each of them. Anyone who doesn't love me will not obey me. And remember, my words are not my own. What I am telling you is from the Father who sent me. Naway dagdag ng Panginoon ang pagkabasa sa kanyang salita, idagdag ang kanyang pagpapala. So, dito po sa ating pong pagtatalakay ngayon, ang pamagat po ng sermon ay The Manifestation of Divine Love through the lens of John 14:21, sapagkat ito po yung ating pagkukuhanan ng sermon ngayon, ang verse 21. Pero bago po yan, itong buwan na ito lamang, nabalot ng kontrobersiya ang ating bansa dahil sa aligasyon tungkol sa 2025 General Appropriation Act or GAA. Ayon sa mga balita, may mga irregularidad at blankong entries sa mga dokumento ng budget na nagdulot ng malawakang spekulasyon at tensyon sa politika. Itong isyong to ay nagbukas ng seryosong mga tanong tungkol sa integridad, katapatan at pananagutan ng ating mga leader. Habang iniisip natin ang mga pangyayaring ito, napapanahon itong paalala sa kahalagahan ng pagsunod sa mga prinsipyo ng integridad at katwiran na itinuro sa atin ni Jesus. Sa sermon natin ngayon, sisiyasatin natin ang isa sa mga malalalim na aral ni Jesus na makikita sa Juan 14:21 na nagbibigay diin sa koneksyon ng pag-ibig, pagsunod, at banal na pakikisama or divine fellowship. Pero bago po yan, ay hayaan niyo mong tayo manalangin. Sandali po tayong imuko. Ama naming makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo ngayon ng may pagpapakumbaba. Naghahanap ng inyong presensya at gabay habang naghahanda kami na makinig sa iyong salita. Panginoon, salamat po sa pagkakataong magtipon bilang isang komunidad ng mga mananampalataya, nagkakaisa sa aming pagmamahal sa iyo at sa aming pagnanais na lalong mapalapit po sa inyo. Habang pinaghahandaan po namin ang pag-aaral ng Juan 14:21, hinihiling po namin na buksan ng aming mga puso at isipan upang matanggap ang mensaheng inihanda niyo po para sa amin. Tulungan niyo po kaming maunawaan ang lalim ng inyong pagmamahal at ang kahalagahan ng pagsunod sa inyong mga utos. Naway maalala po namin na sa pamagitan ng aming pagsunod, ipinapakita namin ang aming pagmamahal sa inyo. At bilang kapalit, ipinapahayag nyo naman ang inyong sarili sa amin. Panginoon, dinadalangin ko po na bigyan niyo po ako ng karunungan, kalinawan, at pagpapahayag upang magsalita ng inyong katotohanan ng may tapang at habag. Naway ang inyong pong mga salita ay inspirasyon ng inyong banal na espiritu at tumimo sa puso ng bawat isa sa amin. Dinadalangin din po namin ang bawat miyembro ng aming kongregasyon. Ihanda mo po ang mga puso upang tanggapin ang salita ng may kasabaghan at pagpapakumbaba. Tulungan niyo po kami isabuhay ang aral ng Juan 14:21 sa aming pang-araw-araw na buhay para kami ay lumago sa aming relasyon sa inyo at may pakita po ang iyong pagmamahal sa mga tao sa paligid namin. Habang nagtitipon kami sa inyong pangalan, naway punuin niyo po ang lugar na ito ng inyong presensya, nagdadala ng kapayapaan, pag-unawa, at pagbabago. Nilalapit namin sa inyo ang oras na ito at tiwala na kayo po ang gagawa sa amin sa pamagitan namin para sa inyo pong kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, kami ay nanalangin. Amen. Ngayon natin pong titingnan
Ang verse 21 dito sa original, sa King James Version, ang sabi dito ay, He that hath my commandments and keeps them, he it is that loves me, and he that loves me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. So ito po ay panalita ng ating Panginoon Kristo, at yung sinasabi niya, kung sino man, no? Ang ginamit kasi dito ay He. He that hath my commandments. Pero kung tatagalogin natin, kung sino man, ano, ang merong kautusan ng Panginoong Yesus at ah, itong pinangahawakan niya, ang kautusan na ito ng Panginoong Yesus, ang tao na yon ay nagpapahayag ng pag-ibig sa Panginoong Yesus. At sa gayon, ang taong iyon ay iibigin ng Diyos Ama. At iibigin din siya ng Panginoong Yesus at ipapahayag ang kanyang sarili sa taong iyon. Ibig sabihin, ito sa mananampalataya ng ating Panginoon sa Kristo. He that hath my commandments and keeps them. So, binibigyan din dito ang importansya ng hindi lamang alam natin ang mga kautusan ng Panginoon, kundi ito ay sinusunod natin. Sapagkat true discipleship involves both knowledge and action. Ang tunay na pagiging alagad ay kinasasangkutan pareho ng kaalaman at pagkilos. Kaya ito ay medyo mahirap din, no? Kung ang isang tao nagsasabing siya'y mananampalataya, pero hindi niya kabisa ang mga kautusan ng ating Panginoon Kristo. Yun pong Sermon on the Mount, ang Panginoon nagsermon siya beginning Matthew chapter 5 at yung sermon niya ay hanggang chapter 7. Marami siyang sinabi doon. Pero alam ba natin ang mga kautusan iyon ng Panginoon Kristo, yung kahit yung direct commands? Kasi lampas doon sa pangaral na yan, iba pa siyang mga utos. Ay binilang ko ang mga kautusan na sinabi ng Panginoon doon sa Sermon on the Mount ay inabot ito ng 20. No? So higit pa sa 10 utos ang utos ng ating Panginoon Kristo na sinabi doon sa Sermon on the Mount. Ilan yung alam natin doon? May alam ba tayo sa mga kautusan na yun? Kabisado ba natin yun? Pamilyar ba tayo doon? Kaya kung sa ating sarili lamang, ito ay isang napakahirap na gawain. It is that loves me. So, yung tunay na pag-ibig para sa ating Panginoong Hesus ay nade-demonstrate sa magitan ng pagsunod sa kanyang mga turo. Kaya mahalaga sa atin na pamilyar tayo, alam natin ang mga turo ng Panginoon. Yan ay nakukuha natin sa pagbasa ng Biblia, yung personal devotion, sa Bible studies, at higit sa lahat, sa pangangaral ng salita ng ating Panginoong Kristo pag dito po sa ating pananambahan. And he that loveth me shall be loved of my Father. So meron tinatawag na tugunan, o sa English ay reciprocal relationship ng pag-ibig sa pagitan ng mananampalataya ng Panginoong Yesus at ng Ama. Ang sabi niya, I will love Him and will manifest myself to Him. Kaya ang Panginoong Yesus dito ay nangangako na yung mga tao na umiibig sa Kanya at pinangahawakan ng Kanyang mga kautusan ay makakaranas ng Kanyang pag-ibig at presensya sa isang mas malalim, more intimate way. Kaya ang passage na ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman ng tatlong key aspect of our relationship with God. Ano na po yan? Una, obedience as a sign of love. Pangalawa, the reciprocal nature of divine love o makalangit na pag-ibig. At pangatlo, the promise of Jesus' manifestation. Ang verse na ito ay nag-highlight ng interconnectedness ng pag-ibig, pagsunod, at divine fellowship na ipinapakita na ang tunay na pag-ugnayan o relationship sa ating Panginoong Hesus ay nakakarakterize sa pamagitan ng commitment,
and deeper experiences of His love and presence. Now, ano ang significance nito sa theology? Yung God's initiating love. Yung pong pag-ibig ng Diyos, ito po yung initiating force. At ito in-establish sa atin ng 1 John 4:19. Ang sabi sa 1 John 4:19, we love Him. So, we love God. No? Mahal natin ang Diyos. Bakit? Because He first loved us. So, na-establish po dyan na ang pag-ibig ng Diyos ang initiating force. God's love for humanity existed before our response. Bago pa tayo tumugon ng pag-ibig sa Panginoon, bago pa natin iibigin siya, nandun na ang pag-ibig ng Diyos. So, God's initiating love. Pangalawa ay experience of God's love. So, ito po yung significance sa theology, no? Ng John 14:21, no? Experience of God's love. Yung sinabi kanina sa John 14:21, shall be loved of my Father. Ito ay maaaring unawain na tumutukoy doon sa karanasan ng pag-ibig ng Diyos sa mas malalim, more intimate way as a response to the believer's obedience and love for Jesus. Hindi nangangahulugan na hindi tayo mahal ng Diyos. No? Na kinakailangan pag mahalin natin ng Diyos bago na tayo mamahalin. Hindi. Ang tinutukoy lang dyan, yung ma-experience mo ang closer, deeper, intimate way of God's love. So it is not that God's love starts only after our obedience, but rather, our obedience and love allow us to experience and realize the fullness of God's love. Yung pala ibig sabihin ng John 14:21, no? Ma-realize natin, ma-experience natin ang kapuspusan ng pag-ibig ng Diyos. So, at ito ay mas magiging profound sa ating mga buhay. May binanggit ang ating Panginoong Hesus na I shall manifest myself unto Him. Yung manifest, galing sa salitang Grego na empanidzo. Sabi rito, this term means to reveal, to make known, to show oneself. Doon sa context ng John 14, ito ay may daladalang ideya na yung ang ginagawa ng ating Panginoon Jesus na ang kanyang presence ay malalaman, makikilala ng mga umiibig at sumusunod sa Kanya sa isang tangible and perceptible way. Nahihipo, nararanasan mo. Talagang nandun yung pakiramdam na ito'y totoong-totoo. So, nung sinabi ng ating Panginoong Jesus, I will manifest myself to Him, siya ay nangangako na i-reveal niya ang kanyang sarili sa isang mananampalataya sa isang tunay at significant na paraan na hinahayaan sila na ma-experience ang kanyang presensya more deeply and personally. Kaya nga nasabi ni Apostle Paul, naranasan ito ni Apostle Paul, nag-manifest ang Panginoon Kristo sa kanya, i-reveal ng Panginoon Kristo ang kanyang sarili doon sa kay Apostle Paul more deeply and personally. Kaya nasabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 16, so we have stopped evaluating others from a human point of view. At one time, we thought of Christ merely from a human point of view. How differently we know Him now. You see, meron sa sinasabi na merong pagkakaiba yung initial nilang pagkakilala sa Panginoon Kristo. Dumating yung time na iba na, malalim na. Kaya nakita niya yung diferensya. Kung anong pagkakilala niya noong una pa lang, bago pa lang siyang Kristiyano, at ano na ngayon siya, nung siya'y lumalim na sa pananampalatayang Kristiyano. Iba na ang kanyang pananaw sa ating Panginoong Kristo. Malalim na ang pagkakilala niya sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga sa Believer's Bible Commentary ay naisulat ang ganito.
the Lord would manifest Himself to His own. Sabihin, sa mga tao niya. In a spiritual manner, they would see Him by faith through the Word of God. So, ano significance ito sa ating panahon? Kapag sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na imamanifest niya ang kanyang sarili, He means na yung kanyang presence ay makilala sa isang klaro at sa naranasan, no? You experience it, naranasan mo na paraan. And here's how that can happen. Una, spiritual insight. Ang mga mananampalataya ay maaaring makakuha ng mas malalim na pagkaunawa at insights sa mga turo ng Panginoong Hesus at sa kanyang kalikasan na palagi ang mararamdaman ang isang matibay na sense of connection and guidance from Him. Ano pa? Answered prayers. Maaaring maranasan mo yung specific answers sa iyong panalangin. At makikita ito bilang sign ng active presence and care ng ating Panginoong Hesus. Ano pa? Ano pa yung mga sabi rito ay paano yung nai-reveal ng Panginoon kanyang sarili? Paano mo ito ma-experience? Ito, inner peace. It is a profound sense of peace, comfort, and assurance sa mga panahon na ikaw ay nakakaranas ng kahirapan. Na kung saan ang mga mananampalataya ay naikakapit nila ito sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Kung bakit sa kabila ng matitinding dilubyo ng kalangbuhay, meron silang pangloob na kapayapaan. And pang-apat, transformation experiences. Meron pagbabago sa pag-ugali and behavior na nakaalay ngayon sa mga turo ng ating Panginoong Hesus na kalimitang dinidescribe bilang resulta ng kanyang impluensya. Community and fellowship. Nararamdaman ang kanyang presensya sa pagitan ng love and support mula doon sa iba pang mga mananampalataya. Habang kinakatawan nila ang mga katuruan at mga pag-uugali o virtues na itinuro ng Panginoon. Kaya, I encourage you to seek a deeper relationship with Jesus, knowing that He promises to reveal Himself to those who love and obey Him. Ngayon, ano po ang mensahe natin? Ito yung message. True love for Jesus in obedience shown reveals God's love and makes His presence known. True love for Jesus in obedience shown reveals God's love and makes His presence known. Kung tatagalugin na po natin, itong sinasabi dyan. Tunay na pag-ibig kay Jesus ay sa pagsunod makikita, pag-ibig ng Diyos at kanyang presensya ay higit na mararanasan pa. So, God's love for those who love His Son. Ang Panginoong Hesus ay dito sa pamagat na ito, sa mensahe na ito, yung pag-ibig na yan ng Diyos at ng Panginoong Hesus ay nilalagay ito sa kakaibang sense, hindi sa pangkaraniwang diwa. Gaya na sinasabi sa atin sa Believer's Bible Commentary, sabi doon, in one sense, the Father loves all the world, but He has a special love for those who love His Son. Those are also loved by Christ, and He makes Himself known to them in a special way. The more we love the Savior, the better we shall know Him. Kaya may mga ilan nagsasabi, sila ay sumasampalataya sa Diyos, direkta sila sa Diyos, pero ang tinutukoy nila ay yung Diyos Ama, na hindi sila kumukonekta sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi po yan ang tinuturo sa atin ang salita ng Diyos.
Malayo po yan sa katotohanan. Hindi nila maranasan ng ganito mga tao, although religyoso sila, pero wala silang pag-ibig sa Panginoon sa Kristo, kundi sa Diyos Ama lamang, hindi nila maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa isang kakaiba na tatanging pamaraan. Ngayon, ito po ang tanong natin. How do people around us hint that the Lord Jesus is manifesting Himself to us? So tayo, mananampalataya tayo sa ating Panginoon. At ang Panginoon nangako sa atin na ima-manifest niya ang kanyang sarili sa atin. Mananampalataya na tayo. Ibig sabihin, nagmamanifest na ang Panginoon. Nireveal na niya ang kanyang sarili sa atin. Paano malalaman ng tao? Paano mahiwatigan ng tao yan? Ang makikita nila ganito, change character and actions, na bagong pag-uugali, na bagong pagkilos. Christian believers are surely noticeable first among those who have known them for so long. Magtataka yung mga dati natin kakilala at masasabi na, Mare, iba ka na ngayon. Ano ba ang nakain mo? Parang hindi na ikaw yung dating kakilala ko. Likewise, ang mga tao sa paligid natin ay mapapansin nila yung transformed character and actions. They see us demonstrating Christ-like qualities gaya ng kindness, patience, forgiveness, and love. It means that our actions reflect the teachings of Jesus. At tayo ay nagiging buhay na halimbawa ng presensya ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. At pangalawa, positive influence and impact. Christian believers are surely noticeable, secondly, among even to those people who do not know them. Na ikaw na napalagay ka sa isang komunidad, sa isang lugar na kung saan ay magkakaroon ka ng mga bagong kakilala, hindi nila nagistan kung paano ka namuhay, ano yung dati mong buhay bago ka naging Kristiyano, pero napansin nila na kakaiba ka pa rin sa mga pangkaraniwang tao. Merong something, ika nga, sa iyo na magugustuhan nila. Yan. Because in the same way, our influence and impact on others become evident. Kaya yung mga tao sa paligid natin, ma-experience nila yung positive changes na dinadala natin sa kanilang mga buhay. Ito ay maaaring sa pamagitan ng encouragement, support, or mga pagkilos ng mga paglilingkod. They will sense a divine presence in our interactions and the way we touch their lives. Ang punto lang, mga kapatid, ito. When people observe our Christ-like character and the positive impact we have on their lives, they can sense that the Lord Jesus is manifesting Himself through us. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, taglay-taglay mo na yung Christ-like qualities. Kasi meron ka ng change character and action Yeah. Habang tayo ay yumayabong sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesus, yung karakter ay nagsisimula itong salaminin o i-reflect ang mga attributes o katangian ng ating Panginoong Kristo. Nag-exhibit na tayo ng mga qualities ng kakaibang pag-ibig sapagkat nataglan natin yung divine love. Nakikita lang yung kabutihan o pagiging mabait sa atin. Yung pagiging pasensyosa natin at pasensyoso, no? At madali tayong magpatawad. Nandun yung kapakumbabaan at madali tayong mahabag sa ating kapwa. So merong tinatawag na observable transformation. At yan ay kapansin-pansin na pagbabago. Kung paano natin tayo kumikilos at itinuturing o tinatrato ang ibang mga tao. Kaya ang transformasyon na to, gawa ng pagkilos ng Espiritu Santo, ay nagsisilbing testimonya ng pagkilos o gawain ng ating Panginoon sa Kristo sa ating mga buhay. Halimbawa, meron sa atin madaling magalit, no? Pero iba na ngayon. Meron ng ang pagresponde na niya, meron ng calmness and
more understanding. At isa pa, yung positive influence and impact, makikita rin sa atin yun. We build others up. No? Marunong tayo ngayon na magtayo ng iba. Kumbaga, sa halip na sila ay nagko-contribute tayo sa kanilang kasiraan, ay ang contribution natin ay sa kanilang ikatitibay. Kapag ang Panginoong Yesus ay namamanifest na niya ang kanyang sarili sa pamagitan natin, yung ating interaction sa mga iba, namamarkahan ito ng encouragement, support, and acts of kindness. Nagiging sources tayo ng pag-asa at lakas para doon sa mga nangangailangan. Meaning, we are creating change. Our influence extends beyond words sapagkat sa pamagitan ng ating mga pagkilos, nagdadalas tayo ng positive changes sa ating mga komunidad, sa ating workplaces, at sa ating mga pamilya. Ito man ay sa pamagitan ng volunteering, marunong tayong magkusa, no, mag-volunteer, na makatulong sa mga iba. Madali tayong lapitan, na madali tayong kumbaga nahingan tayo ng nagiging kampante sila sa atin at ginagawa pa tayong confident, nakapagsasabi sila ng kanilang mga hinaing sa buhay at tayo naman ay handang nakikinig sa kanila o tayo ay tumatayo para sa katarungan. Talagang yung ating impact ay nagre-reflect sa pag-ibig at katuruan ng ating Panginoong Yesus. Kaya in essence, kapag ang ating mga buhay ay sumasalamin sa karakter ng ating Panginoong Yesus at nagkakaroon tayo ng positive impact sa mga nasa paligid natin, talagang nagiging malinaw na ang Panginoong Yesus ay nandyan. He is present and active in us. Kaya yung ating actions, yung ating influence, ito ay nagsisilbing maliwanag na sign ng manifestation ng ating Panginoong Yesus. Testimony to the world. Hindi lang ito nagpapatibay ng ating pananampalataya, kundi ito rin ay nagsisilbing matibay, makapangyarihang patotoo sa mundo na kung saan ay itinuturo ang mga iba sa katotohanan ng pag-ibig ng ating Panginoong Yesus at ng kanyang presensya. So, isang halimbawa ng binagong buhay ay si Esteban, o sa English ay Stephen. Si Stephen o si Esteban, nung siya ay naging mananampalataya, nagkaroon ng change character and action sa kanya. Kung babasahin mo yung Acts chapter 6, no? Aklat ng mga Gawa, chapter 6 and verse 5, ay makikita mo doon na dinescribe si Esteban bilang punong-puno ng pananampalataya at ng banal na espiritu. Kaya nga, ang kanyang buhay ay nagre-reflect ng isang malalim na commitment sa ating Panginoong Yesus at isang matibay na pagtitiwala sa Diyos. Sabi sa verse 10, no, sa Acts 6 verse 10, ay sinasabi doon na nagtaglay itong si Esteban ng wisdom and grace. You see? That's a change character sa tao. At yung positive influence and impact, nakita rin yun kay Esteban. Sapagkat kung babasahin mo, yung Acts 7, beginning verse 32 hanggang verse 53, nandun yung bold witness niya. Ang kanyang panalita sa harap ng Sanhedrin ay nagiging matibay na patotoo sa katotohanan ng Ebanghelyo. At yung kanyang martyrdom, doon sa verse 54 hanggang 60 ng Acts 7, makita mo talaga yung kanyang courageous stand, no? At yung kanyang ultimate sacrifice, at ito'y naka-inspira sa maraming mga mananampalataya at nagpakita ng lalim ng kanyang commitment sa ating Panginoong Yesus. At yung kanyang forgiveness nandoon. Tingnan mo yung verse 60 ng Acts 7. Nung siya ay binabatuhanan na siya ng mga tao. Pero ano pinakita ni Stephen? Nagalit ba si Esteban? Hindi. Nandun yung kanyang Christ-like forgiveness. Anong sabi niya? Nanalangin siya sa kanyang mga persecutor, sa mga
gustong pumatay sa kanya. Sabi niya doon, Lord, do not hold this sin against them. Ipinanalangin pa niya ang mga bumabato sa kanya na patawarin sila ng Panginoon. Kaya yung buhay ni Esteban at ang kanyang martyrdom, ito po isang makapangyarihang examples kung paanong ang manifestation ng ating Panginoong Hesus ay nakikita sa pagitan ng isang transformed character and a positive influence even in the face of extreme adversity. Ang kanyang pananampalataya, ang kanyang wisdom, ang kanyang katapangan, at ang kanyang forgiveness ay nagiiwan ng lasting impact sa mga early Christian communities at nagpapatuloy to inspire believers today. Kaya nawa tayo ma-inspire din, ano? Ang hamon sa atin ay ito. How will you continually demonstrate your love for Jesus? Through concrete actions and positive influence in your community, so that others may consistently see His presence in your life. Paano mo patuloy na ipapahayag, na ipapakita ang pag-ibig mo sa Panginoong Hesus? Sa isang konkretong mga pagkilos at positibong impluensya sa iyong komunidad upang ang mga iba ay sa kanila ay maging malinaw at tuloy-tuloy na ang Panginoong Kristo ay nakikita sa iyong buhay. So by reflecting on these questions, we can find practical ways to live out our faith daily, fostering an environment where the love and teachings of Jesus are clearly visible to those around us. Let me introduce you to Bobby Castro. Si Bobby Castro, sa San Pablo pala siya ipinanganak, no? San Pablo City, kung saan din ako pinanganak. Ay siya po yung may-ari ng Palawan po siya. He is known for his godly character traits. At ginagamit niya yung kanyang makadiyos na mga ugali sa kanyang pagdidil, no? Sa mga taong nakakasalamuhan niya. At narito yung mga ilang key aspect ng kanyang character and actions, no? Siya ay mapagkakatiwalaan. Nandun yung trustworthiness kay Bobby Castro sapagkat binibigyan niya ng importansya yung trust sa kanyang business. Naniniwala siya na yung trust is everything. At kapag walang trust, there is no business. Kaya itinayo niya ang kanyang business doon sa foundation ng pagtitiwala, ensuring that customers feel safe and valued. Minsan nga daw, sabi niya, ay nung nagpunta siya sa Aborlan para kumuha ng pwesto, meron siyang nakausap, inalok yung pwesto, 5,000. Hanap pa siya, so kinuha niya yon. Hanap pa siya ng pwesto. Ganun din. 5,000 din ang alok ng may-ari ng lugar. Kinuha din niya. Yung pangatlo, isang matanda, sabi niya, ay paalis na rin naman, kaya lilipat na ng ibang lugar kayong pwesto. Sabi ng matanda ay, sige, paupahan ko sa iyo ng 3,000. Ang sabi ni Bobby Castro, pwede po bang uupahan ko ng 5,000? Kung sa iba-iba lamang, payag na siya, nakamura siya ng 2,000 kasi puro 5,000 yung mga iba. Pero ipinantay niya doon sa 5,000, kaya nagulat pa yung may-ari, no? Yung pang uupa ang nagtaas ng presyo. You see? Yun nandun yung trustworthiness na ipinapakita. And yung humility or kapakumbabaan na despite his success, si Bobby Castro ay manatiling humble tungkol sa kanyang pinagmulan, sa kanyang mga achievements, ang kanyang selfless education, kanyang persistence, at tunay na malasakit para sa iba ay talagang nababanaag among the people who are around him. Ewan ko lang kung nakasalamuha dati ni Cesar, si Mr. Bobby Castro. Siya magpapatunay kung totoo yung sinasabi ko. Totoo ba yung sinasabi ko? So, integrity. No? Naniniwala siya na sa pagtrato sa mga customers at saka sa mga employees with respect and fairness, ay nakakatulong sa kanya na makatayo ng loyal customer base
at saka dedicated team. Meron siyang compassion, genuine concern for the well-being of others, at ginagamit niya ang kanyang success to give back to the community. Nagpo-provide siya ng scholarship sa mga estudyante, no? Na ah, dito sa Palawan, at nagsusuporta siya ng initiative para panatilihing maganda ang ating Palawan na probinsya. Kaya yung action niya sa pag-deal niya sa mga tao, nandun yung building trust sa mga customer, at tinitiyak niya na yung kanyang business practices ay transparent at patas. Kaya nakakreate siya ng reputasyon for reliability and honesty na naka-attract at nakapagpa-retain ng mga customers. Empowering employees. Binibigyan niya ng value yung kanyang mga employees at nagpo-provide para sa kanila ng mga opportunities for growth and development, sapagkat naniniwala siya na sa pag-empower sa kanyang team and recognizing their contributions to the success of the business. Nandun yung kanyang community engagement. Actively involved po siya sa mga community service and philanthropy. Ang kanyang pong initial na kanyang tinataguyod na mga iba't ibang mga programs ay mag-support sa education, environmental conservation, na kung saan dinedemonstrate yung kanyang commitment to making a positive impact on society. Nandun din yung kanyang fair treatment. In-ensure niya na nandoon ang patas na pagtrato sa mga customer at paggalang sa kanila regardless of their background or financial situations. Sapagkat naniniwala siya in providing equal opportunities and services to everyone who walks through the doors of his pawn shop. Kaya hayaan nyo na yung kwento ng buhay ni Bobby Castro ay mag-inspire sa atin na i-live out ang mga values na ito araw-araw, allowing the presence of Jesus to be evident in your actions and interactions to others. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, kami po ay tumatayo sa inyong pangharapan na may pusong puno ng pagpasalamat para sa time ng worship na ito, sa reflection, at sa learning. Salamat po sa powerful examples ng pananampalataya at pag-ibig na in-explore po namin ngayon. As we prepare to leave this place, dalangin po namin ang inyong guidance at strength na maisapamuhay po namin ang mga lessons na amin pong natutunan. Tulungan niyo po kaming magtayo ng trust, mag-practice ng kapakumbabaan, uphold integrity, at ipakita ang compassion or habag sa mga iba sa pagitan po ng aming mga actions. Nawa po ang aming mga buhay ay sumalamin sa liwanag at pag-ibig ng Panginoong Yesus na nagdadala ng pag-asa at encouragement sa mga nasa paligid po sa amin. Empower us to be instruments of your peace and love. Gawin niyo po kami ay positive impact sa aming mga komunidad. Lord, we pray for your Holy Spirit na pangunahan po kami at punuin kami ng wisdom and grace. Give us the courage to continuously demonstrate our faith sa pagitan po ng mga konkretong mga pagkilos upang ang mga iba naman ay makita nila ang inyo pong presensya sa amin. Amin po pinagkakatiwala ang aming mga buhay sa inyo. Yamang nalalaman namin na kayo po bilang aming guide, kami po ay makagawa ng lasting difference. Salamat po para sa inyong hindi nagmamaliw na pag-ibig sa amin at para po sa oportunidad na kami ay makapaglingkod sa mga iba. Sa iyong pangalan, sa pangalan lamang po ng Panginoon Kristo. Amen.